Good evening. Hallelujah. Praise God. No, purihin po ang Panginoon sa gabing ito. Isang malamig at maulan po na gabing ito sapagkat sa lokasyon po natin ngayon ay napakalakas po ng ulan. Ngunit hindi po yan hadlang upang tayo ay makapag-aral, no? Mapatuloy natin, no, mapagbulay-bulayan o mapag-aralan ang salita ng Diyos, no. Sa gabing ito ay pag-aralan po natin, no, ang salita ng Panginoon sa Book of Proverbs, mga kapatid. Saan mang dako ng mundo, sa lahat ng mga nanonood at and for those who are viewing and listening to this video, no, nais ko pong makinig kayo at sa ganon ay malaman natin, no, kung ano ang benepisyo natin bilang isang mananampalataya, no, bilang isang born again Christian kapag ikaw ay namumuhay na ayon sa kalooban ng Panginoon. No, sa gabing ito ay pag-aralan po natin ang salita ng Diyos sa Book of Proverbs chapter 18 verse 10. Sabi niya dito, the name of the Lord is a fortified tower. The righteous run to it and are safe. Hallelujah. Praise God. No, purihin po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, no? Dito mga kapatid, sa binasa po natin sa Book of Proverbs, no? Napakaganda po, no, ang mensahe ng salita ng Panginoon. Ito po ay sulat ni King Solomon. Hallelujah. Sabi po dito sa chapter 18 verse 10, no, binanggit po dito na sabi niya, the name of the Lord is a fortified tower, no? The righteous run to it and are safe. Binanggit po niya ang Lord dito, the name of the Lord, no? Nais ko po ipaliwanag sa inyo, mga kapatid, no? Sana po bilang isang mananampalataya, no, dapat identified natin, no, justified or na-identify natin kung sinong Lord na ito. Kasi dito sa secular na mundo, maraming Lord po, drug Lord, no? Warlord, landlord, no? Kailangan na-identify natin kung sinong Lord ang tinutukoy dito. It's Lord Jesus, it is Lord God, no? Or Father God in heaven, no? Ganun po mga kapatid, kailangan na-identify po natin kung sinong Lord ang tinutukoy natin dito, no? Yun po, when we say the name of the Lord, it is tinutukoy po nito ang makapangyarihan, no, na Panginoon, no. Kaya pag mag-declare tayo in the name of Jesus, Lord and Savior, ganun po, no, hindi lang sabi Lord kasi mahirap na, baka ibang Lord ang sinasabi diyan, no. Din nabanggit niya si Lord Jesus o ang Panginoon na nasa langit, God the Father, no, kasi God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Binanggit niya dito is a fortified tower, no. Tinutukoy niya ang fortified tower, no, stronger tower. Mga kapatid, kung magbasa po tayo sa history, no, nung unang panahon sa mga hari, king, kung titingnan mo po ang palasyo kung saan ang hari ay napakataas po at may tao na sa turi po siya nakatira, kahit po sa mga ang tawag to sa mga palabas po sa TV, no, yung mga cartoons, ang nakatira po ang king ay nasa kung i-imagine po natin nakatira po siya sa isang turi, no, napaligiran po ito ng pader, napaligiran din po siya ng mga kawal, no. Bakit po? Kasi pag once nga tower po, no, it symbolizes po na ma-secured ka kasi oversee mo lahat, nakikita mo. Kahit po pupunta tayo sa mga
bahay ng mga mayayamang tao, no? Bago ka papasok sa gate nila, may makikita kang tower kung saan andon yung security nila, security detail, no? Kasi nga, pag may tower ka sa isang bahay, oversee mo lahat, nakikita mo, no, ang paligid, kung sino ang papasok, no? Kung may mag-over the backboard, nakikita ng gwardiya, no? Kumbaga, mabantayan talaga kung sino yung natutulog sa isang compound. Ganon din po kahit sa police station natin, sa kapulisan, kung titingnan mo, mga kapatid, dati-rati isang building lang ang police station, but ngayon parang story na siya style, di ba? Third floor siya, parang box siya na tower. Kasi nga sa taas, no, oversee siya. Maybe may mga standby alert siguro doon para makita ang nasa paligid. So nagbibigay siya ng secure, even in the military camp, no, may mga kikita kang mga tower doon, no? Bakit po sinasabi, sinisumbulo ng ang tower dito, binabanggit ang tower dito? Kasi po, pag may tower ka kasi, no, pag may tower kasi ang isang compound, no, kasi nga nakikita ng gwardiya ang paligid ka, meaning to say, feeling secured ka, mga kapatid, safe and secured ka. Ganon din po dito sa binabanggit dito na in the name of the Lord is a fortified tower, no? Kaya tinutukoy dito. Kasi pag once nga ang Panginoon na, no, pag lumapit ka sa Panginoon, pag andyan ka na sa Panginoon, no, secured ka. It symbolizes security and assurance, mga kapatid, no? Ganun po ay inihalin tulad ang pangalan ng Panginoon, no? Para isang siyang turi kung saan nandoon ang hari, no? Parang citadel niya, o kaya yung kung saan nakatira ang isang hari, no, na napapalibutan ng gwardiya, no? At kung may aakyat man, nakikita niya at madali siyang patayin, no? Kung tirahin yung may nais na pumatay sa isang hari. Ganun po, mga kapatid, no? Inihalin tulad po ang isang turi sa pangalan ng Panginoon. Ngunit may binabanggit dito, the righteous run to it and are safe, no? May binabanggit siya dito na only the righteous, no? Pag ikaw daw ay righteous, ay maglapit o kaya tumakbo, no, sigurado secured ka, safe ka. Anong ibig sabihin, mga kapatid, ng righteous? Una, yung ba righteous na huli ka, na you are holy, no, na hindi ka makabasag pinggan? Ganun po ba, mga kapatid, ang ibig sabihin ng blameless dito o righteous na tao? Hindi po, mga kapatid. Ang tinutukoy po na righteous dito ay ang sumunod po, no, sa kalooban ng Panginoon. Kasi maraming sa mata ng tao, sa literal, sa secular, sa mata ng tao, mabait siya. Kasi sa tingin niya mabait kasi pinagbigyan siya. Kunwari, nagbibigay ng pera, mabait ito, ganyan. Sa secular lang yun na bagay, pero hindi yun po ang sinasabi ng Panginoon. Anyway, maganda man yan, pero ang tinutukoy po dito na righteous ay yung sumunod po sa kauluban ng Panginoon, no? Tinanggap si Jesus na kanyang Diyos na tagapagligtas, no? Una pala, humingi siya ng kapatawaran sa Diyos na siya ay makasalanan. Kasi sinabi sa Romans chapter 3 verse 20 na lahat po tayo ay makasalanan, no? And all are full short of glory, mga kapatid, no? At pagkasunod nito, pagkatapos natin magrepent sa Panginoon, ay tanggapin si Jesus na kanyang Diyos at tagapagligtas. Yun po ang righteous, mga kapatid, na tinutukoy dito. Then sabi niya, run to it and are safe. Literal ba, no? Natatakbo tayo sa Panginoon? Hindi po, mga kapatid. Kasi ang Diyos, sabi ng Biblia, is the ever-present in trouble, no? Ever-present siya. Hindi na kailangan, mga kapatid, na literal na tatakbo ka, kundi tumawag ka lang, Lord Jesus, hallelujah, praise God, help me, no? Agad-agad andun ang Panginoon para i-secure ka, para i-safe ka, iligtas ka. Kaya, mga kapatid,
No, bago tayo aalis, kailangan magdasal tayo, i-declare natin na that the blood of Jesus will cover us, no, sa lahat ng pupuntahan natin, sa lahat ng lalakarin natin, mga kapatid. Kailangan ang Holy Spirit na maggabay sa atin para ilayo tayo sa kapahamakan at higit sa lahat sa temptation po. Yun po ang ibig sabihin ng run to it, mga kapatid, na yung tawagin mo ang Panginoon, sigurado, no? Security and assurance po na ibibigay sa iyo kung ikaw ay matuwid na lumalakad sa Panginoon, mga kapatid. At sigurado, safe ka and secure, mga kapatid. Yun po ang tinutukoy dito. Kaya kung ikaw ay tunay na born again Christian, wala tayong dapat ikatakot. Bakit? Kasi from time to time, no, makatawag tayo sa Panginoon, no? Kasi He is ever present in trouble, hindi gaya sa secular na mundo, no? Kung ikaw ay nasiraan dyan ng sasakyan, hindi ko man sinabi na tawagin mo ang Panginoon para ayusin, no? Pag kunwari tatawag ka ng mekaniko, madidili pala yun ng 1 hour. Kunwari kung makikita natin sa mga movie, no, kung may i-ambush, no, hindi agad-agad siya makarescue. Kung may mga emergency, for example, may masunugan dyan, emergency, hindi agad makarescue ang kapitbahay. Pero ang Panginoon po, immediately andon ang Panginoon, kaya magiging secure tayo at safety sa lahat ng kapamahakan. One time experience, mga kapatid, even ako, naka-experience po ako, no? Marami po akong testimony sa Panginoon na masasabi ko na pag tawagin mo siya, sigurado nandun yung protection at saka assurance at higit sa lahat, ever present in trouble siya talaga. Ganun po. Kaya totoo ang sinasabi dito sa Biblia, no? Sa Proverbs, book of Proverbs, chapter 18, verse 10, the name of the Lord is a stronger tower, is a fortified tower. The righteous run to it and are safe. Hallelujah, praise God. Naway sa gabing ito, no, marami po tayong tutunan, no? Isang maliit po na salita ng Diyos, isang maikli lamang, ngunit malaki po ang kahulugan o malawak po ang nalalaman natin at napakalaki po ang benepisyo ng isang tao kung ikaw po ay isang matuwid, blameless, o kaya namumuhay na naayon sa kalooban at layunin ng Diyos. Maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat. God bless us all. Hallelujah. Praise God.